Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello, good evening, good morning, and good afternoon po sa inyong lahat. Hello, hi. Ayan po, magbasa po tayo ng Bible. Amen. Hallelujah. Dahil tayo po ay Kristiyano na, ayan, tayo po ay mag-share ng Word of God. Amen. Alam niyo po, kung tayo po ay binago ng Diyos at patuloy pang nagpabago sa Diyos, tiyak naman po, yung kaluluwa po natin meron pong patutunguhan. Amen. Alam nyo, nasa huling panahon na tayo mga kapatid. Nasa huling panahon na po tayo. Kailangan po talaga natin na meron po tayong relasyon sa Diyos. Amen. Kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, kapatid, tiyak po talaga, pagdating ng panahon, huyo po tayo kay Jesus. Na? So, bilang mga tinawag ng Diyos, mga kapatid, o bilang mga mananampalataya, amen, may pananagutan po tayo sa Diyos. May pananagutan tayo sa Diyos. Narinig nyo? Kapag hindi natin binalaan o tayo'y kung hindi tayo nag-share ng gospel, no? Kung hindi natin sinishare ang salita ng Diyos, may pananagutan po tayo. Diba? Bilang Kristiyano, bilang binago ng Diyos, bilang nagpabago sa Diyos, kung hindi po tayo nag-share ng salita ng Diyos, may pananagutan tayo sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya, yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa mga taong naliligaw ng landas, mga kapatid, at mga taong namumuhay pa sa kasalanan, hallelujah. Tayo ay tinawag ng Panginoon para gamitin niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Amen. Bilang Kristiyano, mayroon po tayong pananagutan sa mga taong hindi po natin binalaan na tanggapin po si Jesus. No? Sa panahon ngayon, mga kapatid, kailangan po talaga na tayo po ay magbalik loob sa Diyos. Hindi po natin hawak ang buhay natin, right? Amen? Kaya tayo po ay magpasakop sa Diyos. Kayo na mga hindi nagbabasa ng Biblia, magbasa na po kayo. Umpisahan nyo na po. Dahil kahit anong oras, darating po ang Panginoong Hesus na tila bagang siya ay isang magnanakaw. Alam ba natin kung kailan po tayo papasukan ng magnanakaw? Di po ba hindi? Kaya, lumapit po tayo sa Panginoon. Magbasa na po tayo ng Biblia. Ipamuhay na po natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, kung tayo po ay Kristiyano, binautismuhan at nagsisi at nagbabago at binago ng Diyos, may pananagutan po tayo. Pananagutan natin ito sa Panginoon dahil alam na natin ang katotohanan, pero nanahimik po tayo. Alam niyo po kapatid, kung basahin po natin ang Ezekiel 3 verse 18 hanggang 20, kapatid, no? Open your Bible. Hallelujah, Lord. Ezekiel. Ayan po. Ay, baliktad. Di balik po, no? Basta open your Bible, kapatid, sa Ezekiel 3 verse chapter 3 verse 18 hanggang po sa 20. Okay? Ang sabi po sa verse 18, hallelujah. Ezekiel chapter 3 verse 18. Open your Bible. Ayan po. Samahan nyo kaya ako, no? Sabayan nyo po ako kung ano po ang sinasabi ng Diyos bilang Kristiyano. Pananagutan po talaga natin kung hindi po tayo nagsishare ng Word of God every day, every minute, no? Araw-araw, oras-oras kung maaari pa, sige lang. Punuin po natin ng Word of God ang ating Facebook account dahil pagdating po ng December 1, 2022, nagbabala na po ang Meta, ang Facebook, na unti-unti na po nilang walain ang mga religious views. Hallelujah.
Kung hindi po natin bibigyan po ng babala ang mga tao na sa huling panahon na po tayo kapatid, kung tayo lang po ay nakakaalam ng salita ng Diyos, paano yung iba? No? Kayo naman na mga unbelievers na narinig na po ninyo ang salita ng Diyos, pakiusap, ipamuhay na po ninyo ito. Tigilan na po ninyo ang bisyo ninyo, tigilan na po ninyo ang pagludlod ninyo sa mga rebulto dahil hindi po yan kalugod-lugod sa Diyos. Parang awa nyo na. Kung mahal nyo po talaga ang Panginoon, kung sumasampalataya kayo sa isang Diyos, dapat wala kayo sa rebulto. Dapat wala kayo sa pangangalunya. Dapat wala kayo sa paglalasing, paninigarilyo, paninang puri, chismis. Kapatid naman, kung mahal mo po ang Panginoon, tigilan mo na yan. Dahil hanggang December 1 na lamang po ang palugit ng Facebook na makapag-post ang mga tao, ang mga Kristiyano na nagmamahal sa Diyos. Paano kayo? Kung ayaw niyong maniwala. Unti-unti na po tayo nilalamon ng sistema ni Satanas, kapatid, nalilinlang na po ang lahat. Halos lahat na. Nakakarinig ng mabuting balita, hindi ipinamuhay ang salita ng Diyos. Nais mo bang pumunta sa impyerno? O nais mo bang pumunta sa kaharian ng Diyos? Kung nais niyo pong mapunta sa kaharian ng Diyos, ipamuhay ang salita ng Panginoong Hesus. Tanggapin po si Jesus. Unang walang pag-aalinlangan. Sa panahon ngayon, we need Jesus, not vaccine. Diba? Sabi nga po ni Satanas, we need vaccine to reduce population. But now, we need Jesus para po sa ating kaligtasan. Alam niyo po kapatid, ang totoong Kristiyano, ang totoong binago ng Diyos, ay wala na po sa ilalim ng mga sumpa ng mga rebulto. Wala na po sa sumpa ng mga bisyo. Kung ikaw po ay totoong Kristiyano. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, hindi ka mukhang kwarta. Amen? Kaya kapatid, may babala ang Diyos. Kayong mga Kristiyano, kung hindi kayo nagbibigay ng babala sa mga unbelievers, pananagutan po natin ang kaluluwa ng bawat isa sa atin. Dahil yamang tinawag tayo ng Diyos, yamang tayo ay nagpabautismo sa banal na Espiritu, tungkulin po natin na magpahayag ng salita ng Diyos. Gamitin po natin ang social media, ang lawak po ng patutunguhan ng ating ipinapahayag. Amen. Ipangalandakan po natin si Jesus sa social media. I-ID po ninyo si Jesus, parang awa nyo na. I-ID po ninyo si Jesus para malaman po ng mga tao sa buong mundo na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, kapatid. Maniwala kayo sa mabuting balita dahil lahat po ng mga nakasulat sa Biblia ay unti-unti na pong nagaganap, kapatid. Kung nais po natin na tayo mapabilang sa tupa ng Panginoon, gawin po natin, sundin po natin ang kalooban ng Diyos, hindi ang ganang kalooban mo, kapatid. Dahil kung sa iyong kalooban ang masusunod, tiyak kapatid, ikaw ay maimpyerno. Kaluluwa mo nandoon sa lawa ng apoy kung ikaw ay magbayad ng kasalanan. Dahil ang kamatayan ay ang kabayaran ng kasalanan. Ang kasalanan ay kabayaran ay kamatayan. Amen. Hindi kayo natatakot sa panahon ngayon? I know. Hindi kayo natatakot dahil wala kayong Kristo. Kung may Kristo man kayo, hindi niyo po ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Hindi na po nagkulang ang mga tao sa kapos ng salita ng Diyos, ngunit ang tigas ng inyong puso, kapatid,
ayaw ninyo tanggapin si Jesus, kung tinanggap nyo lang po si Jesus, dapat wala na po kayo sa ribulto, wala na po kayo sa inyong mga bisyo. Kapatid, huwag po kayong lukewarm sa Diyos. Sala sa init, sala sa lamig. Dahil isusuka po kayo ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, marami ang tatawag sa Kanya, ngunit kakaunti ang maligtas. Maraming sasabi, Panginoon, Panginoon, ngunit bingi ang Panginoon pagdating ng panahon. Kaya sikapin po natin na tayo po ay may relasyon sa Diyos. Amen po ba? Kaya bilang Kristiyano, bilang binago ng Diyos, at nagpabago pa sa Diyos, tungkulin ng taong yan ang ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Nasusulat, kapatid, sa Mark 16 verse 15, humayo tayong lahat, bata matanda, humayo po hanggat nakakabasa ng salita ng Diyos. Humayo kayong lahat at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Kapatid, basahin po natin ang Biblia, parang awa nyo na. Hanggang December 1 na lamang po ang magpo-post ng salita ng Diyos. Hindi kayo nababahala, kapatid. Parang awa nyo na, basahin na ang Biblia. Huwag po kayo magpabisi-bisihan sa mga gawain ng makamundo at huwag kayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito dahil gumagalaw po si Satanas. Nagmamadali na po ang dyablo para malinlang po ang lahat ng tao. Ngunit hindi po malilinlang ang may tatak ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Di po ba? Bilang Kristiyano, dapat maninindigan po tayo, mga kapatid. Maninindigan po tayo dahil sa huling panahon na po tayo. Kayo, na mga unbelievers kayo, na nagsipagyuko-yuko kayo sa mga ribulto, parang awa nyo na. Parang awa nyo na po. Ito na po ang huli. Wala na pong hain na ipapako sa krus. Darating po ang Panginoong Jesus. Darating po siya sa ganang hindi natin alam. Lahat po na nakasulat sa Biblia ay tiyak po nagaganap. Amen? Nagaganap at nagaganap na po. Kaya kung hindi kayo maniniwala sa mga tinig ng mga ebanghelista at sa tinig ng mga taong binago ng Diyos, kawawa kayo, kapatid. Kawawa talaga kayo pagdating ng panahon. Alalahanin po ninyo, hindi po tayo mabubuhay dito sa mundo ng matagal. Napakaiksi lang po ang buhay natin sa mundo. Ngayon, hindi mo pa tatanggapin ang Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Kaya kapatid, pakiusap. Pakiusap. Basahin po ninyo ang Biblia. Ipamuhay ang salita ng Diyos. Tigilan ang bisyo, tigilan ang ribulto, kapatid. Si Jesus lang, di ba? Only Jesus. Walang ibang pangalan na sa silong ng langit, kundi si Jesus lang ang tagapagligtas. Hindi po sa ribulto, Ginoo ko, hindi po yan makakapag-save ng inyong kaluluwa. Parang awa nyo na, kapatid. Dinggin po ninyo. Sundin po ninyo ang tinig. Ang tinig ng mga ebanghelista, ang tinig ng mga taong sumisigaw sa ilang. Dinggin nyo na po dahil nasa huling panahon na po tayo. Alam nyo, kaya ginagawa ng mga taong ito ang mga mag-share ng Word of God dahil mahal kayo ng Diyos. Mahal tayo ni Jesus. Bilang kapatid, parang awa nyo na, sundin nyo na po kung ano ang inyong naririnig ngayon. Di ba po? Ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. Gamitin ang social media dahil hanggang December 1 na lang. Talagang buburahin po talaga ni Satanas ang lahat ng mga nakapost sa Facebook na to patungkol sa mga religious views, kapatid. Ginoo ko, Lord.
Hindi nyo na po maririnig ang boses na ito. Hallelujah. Habang may tinig pa ang inyong kapatid sa pananampalataya, buksan po ninyo ang inyong puso, ang inyong isip, papasukin nyo po ang salita ng Diyos sa isip ninyo. Ibaba po ninyo sa isip, sa puso ninyo ang inyong naririnig at ipamuhay ninyo ang mabuting balita. Parang awa nyo na. Darating na po ang Panginoong Jesus. Alam nyo po, ang sabi po, Holy Spirit, ang sabi po sa Ezekiel 3 verse 18, kapag sinabi, ang Panginoon ang may sabi nito, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Kita nyo na, kapatid. Kita nyo na po. Kaya gano'n na lamang ang mga ibanghilista sumigaw sa ilang para maabot ninyo ang tinig ng sinasabi ng Diyos. Ngunit ang tigas ng puso ninyo. Tiyak mamamatay po kayo, kapatid. Kaluluwa nyo sa impyerno. Ezekiel chapter 3 verse 19. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. Ngayon po, kapatid, today is our salvation, kapatid. Isipin niyo yan, today is our salvation. Kung ito ang huli mong narinig na tinig ng ibanghilistang ito, at pagkatapos mo marinig ang tinig na ito, at ikaw ay binawian ng buhay, kapatid, at hindi mo ipinamuhay ang salita ng Diyos, hindi na po pananagutan ng ibanghilistang ito ang iyong kaluluwa. Kung ikaw po ay last minute mo na po ito na narinig ang salita ng Diyos. Amen? Kalagim-lagim ang sapitin ng taong ayaw magbalik loob sa Diyos. Kalagim-lagim ang sasapitin ng kaluluwa ng taong ayaw tanggapin ang Panginoong Jesus. Si Jesus lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tatak nyo sa utak nyo. Ezekiel chapter 3 verse 20. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Kita nyo na? Mawawala ng kabuluhan ng kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Hallelujah. Jesus. Ikaw, Kristiyano ka na, bumalik ka pa sa kasalanan, at itong tinig na ito, hindi mo ito pinakinggan, tiyak, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Kaya kapatid, kung tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbagong buhay, magpabago po tayo sa Diyos, at atin pong ibahagi ang salita ng Diyos. Going straight na po tayo kay Jesus. Huwag na po kayong lumingon kung ano man po yung inyong lililingon, no? Nasa huling panahon na po tayo, kapatid. Isipin po ninyo kung ano po ang mangyayari. Kung tayo po ay nagpabago-bago ng isip, binago ka na ng Diyos, bumalik ka naman ulit sa kasalanan, talaga kapatid, wala na pong haing ihahandog para magtubos ng kasalanan dahil isang beses lang si Jesus ipinako sa cross
para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Hallelujah, Panginoon ko, Lord God. Kaya kapatid, magbagong buhay tayo. Dinggin po ninyo ang salita ng Diyos. Huwag kayo magpabulag-bulagan. Huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Parang awa nyo na kapatid. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Ngunit tayong tao, hindi po natin mahal ang Diyos. Kaya patuloy po tayo nagkagawa ng kasalanan. Sabihin po niyo, tao lamang ako sis, tao lamang ako Brad. Hindi po yan rason. Dahil kung nagbabasa ka ng Biblia, alam mo kung ano ang dapat at hindi dapat, at dapat ipamuhay mo ang salita ng Diyos para hindi ka po malinlang. Amen? Yung iba sa atin, sangkatutak ang rebulto, binasag, bumalik ulit sa rebulto. Hallelujah. Ano pa ba? Ilang hain pa ba ihandog sa inyo para kayo magising? Gising kapatid, darating na po ang Panginoong Jesus. Ginoo ko, Lord. Hanggang kailan kapatid patitigasin ninyo ang inyong puso? Kayo na nagtanggap ng bakuna, wala kayong pananampalataya sa Diyos. Dahil kung may pananampalataya kayo sa Diyos, hindi nyo dapat yan tinanggap dahil ang Panginoong Jesus ang dakilang manggagamot. Siya ang dakilang pastol, no? Siya ang good healer, good provider, good shepherd. Only Jesus. Di po ba? Accept Jesus now. Today. Dahil hindi po natin alam kung ano po ang dala ng gabing ito sa buhay natin. Kung maaari tayo patulugin na ng Diyos mamaya. Accept Jesus. Accept Jesus. Magpakumbaba sa Diyos. Humingi po ng tawad. Ihingi po ng tawad. Iluhod po ninyo yan ang inyong tuhod. Hindi po lagi kayo nakaupo. Lagi kayo nakaupo sa Facebook, sa kung anong pinapanood niyo mga pornography, kung ano-ano yung pinapanood niyo mga TikTok. Iluhod niyo po yan sa Diyos ang inyong tuhod. At magbasa po ng Biblia. Kapatid, nasa huling panahon na po tayo. Kung nais natin makamtan ang buhay na walang hanggan, susundin po natin ang utos ng Diyos. Dahil sa isang iglap lang, kahit nakaupo ka, yan po ay last minute mo na pala. Di po ba? Kaya kapatid, mahalaga po talaga ang magbasa ng Biblia. Dahil kung hindi po kayo nagbabasa ng Biblia, hindi nyo po malalaman kung ano po ang sinasabi dito. Hindi nyo po kilala si Jesus. Kilala nyo lang po si Jesus. Si Jesus ang inyong kaligtasan. Yun lang ba ang alam po ninyo? Kaya nandyan kayo ngayon sa bisyo ninyo. Dahil nandyan naman ang Diyos, mabait ang Diyos. Siya ang aking tagapagligtas. Yun lang ba kapatid? Hindi po sapat. Dahil kung ang Diyos mo, kung si Jesus, ang iyong kaligtasan, dapat wala ka na sa bisyo mo, kapatid. Dapat iniwasan mo na ang bisyo, iniwasan mo na po dapat ang rebulto. Dahil ang rebulto, hindi po yan ang Diyos. Yan po ay gawa ng tao, gawa ng kamay ng tao. Impyerno ka kapatid kung nandyan ka, nagyuko-yuko sa iyong rebulto. Kasumpa po ang mga taong sumasamba sa mga rebulto. Kaya kung nais po natin maligtas, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Huwag niyo pong ikakahiya. Kung ano man po ang iyong mukha, kung ano man po ang meron dyan sa mukha mo, huwag mong ikahiya na ipangaral ang mabuting balita. Gamitin mo ang cellphone mo sa kabanalan, hindi sa mga social media na puro kayo selfie ng selfie. Lahat ng mukha nyo araw-araw na lang sa social media, nakakabanas na. Hallelujah.
Hindi niyo man lang binibigyan ng kapurihan ang Diyos sa araw-araw ninyong ginagawa. Pasalamat po tayo, ginising tayo ng Diyos. Nakita po natin ang pamilya natin, nakakain po tayo, wala tayong karamdaman. Kung may karamdaman man tayo, pasalamat pa rin tayo sa Diyos dahil tayo po ay ginising ng Diyos. Ngayon, ayaw ninyo pakinggan ang tinig ng Ibanghilista? Sadya po talagang hinahayaan lang po talaga kayo ng Diyos sa inyong ginagawa dahil po sa kalayaan. Dahil sa freedom. Because of freedom, di ba? Hindi na nila alam kung ano po ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Kaya alam talaga ng Panginoon kung kanino kayo mabibilong. Alam niyo po, pagdating ng panahon, ihiwalay po ng Diyos ang kambing sa mga tupa. Di po ba? Ang kambing, yun po ang mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang kanilang sinusunod ay ang kanilang kalooban. Amen? Pero yung mga taong binago ng Diyos, ang taong nagpabago sa Diyos, yun po ang mapabilang sa kawan ng mga tupa ng Panginoon. Amen? Suriin mo kapatid, ang puso mo kung ikaw po ba I belong to Christ or not. O I belong to Satan. Diba po? Ang mga manginginom, ang mga naninigarilyo, ang mga nakikiapid, ang mga chismosa, ang mga maibigin sa mga selfie-selfie, at ang mga dalahirang bunganga na walang kakwinta-kwinta, walang kabuluhan ang kanilang sinasabi, ang mga nagsiselos, ang lahat ng mga ginagawa ni Satanas sa inyo, wala po yan kapatawaran. Hindi kayo mapapatawad ng Diyos. Unless, kung kayo ay nagbalik loob at inamin nyo na, Lord, ako ay chismusang dakila. Lord, ako po ay manginginom, ako ay drug addict, ako ay nagdodroga, ako ay lahat aminin mo lang sa Diyos. Mapapatawad ka, kapatid. Mapapatawad po, kapatid. At magbagong buhay ka at huwag mo na balikan ang yung mga sinasabi sa Diyos na, Lord, inaamin ko, makasalanan ako, patawarin mo ako, Panginoon, nagsisisi ako. Pag sinabi mo yan at ipanamuhay mo, tiyak kapatid, kung oras mo na ngayon ay tiyak po ang kaluluwa mo nandun po sa kaharian ng Diyos. Pero kung maninindigan ka, mabait naman si Lord, mapatawad ako ni Lord. Ay nako kapatid! Walang ganon. Wala pong ganon, no? Niluloko mo lang ang sarili mo, niluloko mo lang ang Diyos sa ginagawa mo. Lord, sorry, hindi na po ako iinom, hindi na po ako chichismis. Dumating si kumaring chismosa, nagchismis. O asa na? Diba? Wala kayong isang salita sa Diyos. Kaya ano pa ang inaantay nyo, no? Yan, sabi nga ng Panginoon, ang masama magpakasama. Ang mga nilinis ay magpalinis, ang mga banal magpakabanal, di ba? Ayan kayo, ayaw nyo tigilan ang bisyo ninyo, kaya ganyan kayo. Ano ang inyong mapapala, di ba? Pahayag 22 verse 12, makinig kayo, yun ang sabi ni Jesus. Si Jesus mismo nagsabi, makinig kayo. Makinig kayo, sabi ng Panginoon. Bingi lang, bingi. Huwag kayo magpakabingi-bingi kapatid. Hallelujah. Dahil hindi na pananagutan na mga totoong Kristiyano ang inyong kaluluwa kung kayo po ay namatay ngayon. Pahayag 22 verse 12. Ayan po.
Ay, baliktad. Ang sabi, ang sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Kita nyo na. Darating po si Jesus, nakasulat. Darating ako, dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Jesus Christ, di ba? Kung wala kang ginagawa sa ubasan ng Panginoon, ano ang gantimpala mo, kapatid, na matatanggap kay Jesus? Grabe po kayo. Sobra. Ako na sumisigaw sa ilang nilalait ninyo. Ako, nakaparihas ninyong tao, nire-reject ninyo. Kapatid, nakikita po ng Diyos kung ano ang ginagawa ninyo sa kapwa ninyo. Kaya darating ang Diyos, darating ang Panginoon ko, darating ang Panginoong Jesus. No? Hindi nyo Panginoon si Jesus dahil nandyan kayo sa bisyo ninyo. Hindi nyo po tagapagligtas si Jesus dahil hindi kayo nagbago. Ayaw nyo magpabago, ayaw ninyo tanggapin ang tinig ng ibanghilista na halos mapatid-patid na, maisabi lang, maiparating lang sa inyo ang tinig ng Diyos, ang mabuting balita ng Diyos. Dahil kung ikaw ay binago ng Diyos, sundin mo ang utos ng Panginoon. Ibanghilista ka, tungkulin mo na ipahayag ang mabuting balita kahit saan, kahit saang lansangan, kahit saan. Dahil si Juan Bautista sumisigaw sa ilang, natuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Amen? Ganyan ang tungkulin ng mga ibanghilista na sumisigaw sa ilang, na para sabihin sa inyo, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo ng inyong kasalanan. Gawa 3 verse 19, yun ang sabi ng Diyos. Kaya nandirito ang mga ibanghilista sa social media, isinisigaw ang mabuting balita, ngunit kayo na mga unbelievers, ayaw ninyo pakinggan ang salita ng Diyos. Ilan pa bang ibanghilista ang mawawala sa mundo para kayo matauhan? Di po ba? Tanggapin na po kaya ninyo si Jesus. Dahil si Jesus, siya po ang Panginoon na nagkatawang tao. Hindi po siya tao. Hindi po tao si Jesus. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Tatak nyo po sa utak ninyo. Ibaba ninyo sa puso ninyo para malaman po ninyo kung ano ang sinasabi ng Diyos. No? Si Jesus ang katotohanan ng danat ang buhay. No? Ang rebulto ninyo, hindi po yan nagbibigay ng buhay. May mata nga ang rebulto ninyo na yan, pero hindi nakakakita. May bibig, hindi nakapagsalita. May kamay, hindi nakakagalaw. May paa, hindi nakakalakad. Di po ba? Tama na ba yan? Tama na ba yan pag ano ninyo sa Diyos-Diyusan ninyo ba? Kasi wala po yung kapatawaran. Kahit na ako, nagluhod-luhod kayo dyan. Tapos nakaharap kayo sa rebulto. Wala po yan, kapatid. Kaya inahayaan lang po kayo. Inahayaan lang kayo ng Diyos sa ginagawa po ninyo, kapatid. Hanggat hindi nyo po binabasa ang Biblia, hindi po mabuksan ang isip ninyo ng banal na Espiritu ng Diyos kung hindi po kayo nagbabasa ng Biblia. Malalaman mo ang tao kung nagbabasa ng Biblia dahil nagsishare ng salita ng Diyos. Hindi niya ikinahihiya ang salita ng Diyos sa social media kahit ano pa man ang mukha niyan.
tao lang po kasi ang nalalait ng mukha ng may mukha. Sabi ng pangit-pangit naman yan. Wala ka glamour naman yan. Ang dami namang wrinkles yan. Ayan. Yan ang sinasabi ni Satanas sa inyo. Na tila bagang ang ganda-ganda ninyo dito sa mundong ibabaw na ito na dahil po sa filtered cam kaya makikinis ang mamukha ninyo. Ayan ang mga taong maibigin sa sarili. Hallelujah, Lord. Di po ba? Please lang, kapatid. Hindi po batayan ang mukha sa kaligtasan, 'di ba? Ang pananampalataya mo, yun ang makapagligtas sa iyo. Paano ka sumasampalataya sa Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Di po ba? Paano mo malalaman na si Jesus ang iyong kaligtasan kung nasa rebulto ka naman, nakayuko? Hallelujah! Alam nyo po, bago pa to i-delete ng Facebook na to, ang lahat ng mga post ko tungkol sa Panginoon, tungkol sa mga religious views na ito, ay ang hilig ko talaga mag-post ang salita ng Diyos dahil ganun ko po kamahal si Jesus. Simula nung ako ay binago ng Diyos, kapatid, ganun ko po kamahal ang Diyos. Ganun ko po pinagsilbihan si Jesus sa pamamagitan po ng social media. Kaya punong-puno po ang Facebook ko ng puro salita ng Diyos. Na ang sabi ko nga lagi sa inyo, i-my day nyo po si Jesus, wag po ang mukha ninyo. Amen? Di po ba? Napupurihan nyo ba ang Panginoong Jesus kung ang mukha nyo lagi nasa Facebook? Hindi! Ang nag-glorify po dyan, si Satanas, kasi mahibigin kayo sa inyong sarili. Di po ba? Maibigin kayo sa inyong sarili, kaya lagi nyo pong inilalantad ang inyong mukha sa social media. Di po ba? Hindi nyo po nilalantad ang salita ng Diyos. Kaya hindi nyo po mahal si Jesus. Di ba? Di ba? Dahil kung mahal nyo po si Jesus, kahit anong oras, talaga lang, ipopost nyo po ang salita ng Diyos at dapat wala na kayo sa inyong bisyo. Lalo pa pong lumalaganap ang chismis ngayon. Tingnan nyo po. Chismosa ka talaga. Palamura pa. Hindi lang chismosa, palamura pa. Tuwing mga kung anong bumubuka sa bibig, mura. Diba? Expression, mura. Kunting kasiyahan, mura. Puro mura. May demonyo ka, kapatid, sa katawan mo. Isang katutak na demonyo ang nasa katawan mo, kapatid. Kung palamura kang tao, di ba? Nasaan si Jesus diyan? Nasaan si Jesus kung ang bunganga mo ay puro mura, puro chismis? Tiya, kapatid, kung itong araw na ito, itong oras na ito na nakaupo ka, nakatingin ka sa akin at bigla ka pong bumulagta, nasaan si Jesus sa puso mo? Nasaan? Wala. Kaya pagkatapos nga, sabi nga ng Lord, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at minsan lang mamatay ang tao at pagkatapos ay paghuhukom na, kapatid. Amen. Basahin po kasi ang Biblia para malaman po ninyo. Huwag niyo po baliwalain ang salita ng Diyos dahil nandito po lahat. Ito ang love letter ni Jesus para buksan po ng bawat isa sa atin para maligtas po ang kaluluwa. Hanggat hindi niya binabasa ito, hindi kayo babaguhin ng Diyos. Nandyan kayo sa inyong rebulto, nandyan kayo sa inyong mga bisyo, kapatid. Hallelujah, Lord. Harinawa, buksan nawa ang mga isip ng mga taong ito. Di ba pa? Ang sabi nga po sa isang pastor, ang sabi nga po, sa 1,000 na tao, isa lang po ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang 999 ay mapunta po, bubulusok po sa impyerno, kapatid. Hallelujah, baka ikaw na yun.
Mainit sa impyerno, kapatid. Mainit doon. Mabaho doon. Maingay doon. May mga uod doon na nanginginain sa mga tao na wala pong kamatayan, kapatid. Grabe po kaingay ang impyerno, kapatid. Dahil ang mga tao doon sumisigaw, Panginoon, ayaw ko dito, mainit dito. Hanguin mo ako, Lord. Hanguin mo. Ngunit hindi po naririnig ng Diyos ang tinig ng mga taong ayaw magpabago sa Diyos. Kaya gano'n na lamang ang pagsisigaw ng mga ibanghilista sa mga taong unbelievers. Unbelievers, please, please, please lang po, pakinggan po ninyo ang salita ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, kapatid, tumutulo lang talaga ang luha ko sa mga taong nagre-reject sa akin. Di po pa? Alam niyo po, hindi naman ako ang nire-reject ninyo, kundi si Jesus. Si Jesus po ang nire-reject ninyo. Akala nyo ako? Hindi po, si Jesus po ang nire-reject po ninyo. Dahil hindi po kayo nakikinig. Noon pa man, sinasabi ko na sa mga vlogs ko na ito, na huwag po ninyo tanggapin ang bakuna, ngunit tinanggap nyo pa rin. Alam naman ninyo, sinasabi ko na yung na-research ko, nasabi ko nga, na ang bakuna ay depopulation. Ayaw ninyo makinig. Ngayon, nagkaroon kayo ng karamdaman, tapos sasabi nyo, Panginoon, hindi ko kaya. Panginoon, puro kayo Panginoon, pag nagkakasakit kayo, pero kung kayo po ay nasa mabuting kalagayan, wala kayong karamdaman, nandoon naman kayo sa buti ng emperador, nandoon kayo sa buti ng alak, sigarilyo at pangangalunya. Pag nagkakasakit kayo, saka kayo lalapit sa Diyos. Kung pinugdaw na kayo ng Panginoon, tiyak po talaga, nandoon kayo sa impyerno. Di po ba? Grabe naman po kayo. Makapanlait sa kapwa ninyo ay wagas. Akala nyo walang Diyos na nakakita sa inyo. Kaya darating po talaga ang araw. Hallelujah, Panginoon ko Lord. Darating ang araw, ang sabi po, ito na panaginipan ko to mga kapatid. Diyos ko po Lord. Iwan ko lang kung may maka-survive dito sa sinasabi ng Panginoon. Hallelujah. Kapatid, ang sabi po sa Joel 2 verse 11, ang sabi po, nakakapangilabot ang araw ni Yahweh. Sino ang makakatagal dito mga kapatid? Joel 2 verse 11, kapatid, darating si Jesus. Sino daw, no? Sino ang makakatagal dito? Ang sabi ng Lord, no? Nakakapangilabot ang araw ng Diyos. Lalo na po ngayon, tatanggalin na po ang mga religious views. Kawawa kayo kapatid, wala na po kayong makikitang mga nagpo-post ng salita ng Diyos sa social media kung hindi po kayo nagbabasa ng Bible. Kawawa kayo. At kung sa bagay, sinabi naman talaga ng Diyos, sinabi ng Panginoong Diyos sa Ezekiel chapter 3 verse 18, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila ay makapagsisi, ang mga taong yun ay mamamatay kayo kapatid. Balak sa buhay nyo. Kung ayaw nyo maniwala, kung ayaw nyo pakinggan, balak sa buhay nyo, go to hell. No? Pero ang sabi ng Lord, chapter 3 verse 19, Ezekiel, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila magsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang kasalanan, ngunit hindi mo na yun pananagutan. Hallelujah, Lord. Ayan po. Hindi na po pananagutan ng mga ebanghilista, na mga taong nag-share ng Word of God ang inyong mga kaluluwa dahil mas kayo,
Mas gusto niyo pang sa impyerno kayo pupunta. Amen. Hallelujah. Go to hell, kapatid. Hindi kita tatantanan, kapatid. Hallelujah. Hanggat may hininga ako, isi-share ko ang salita ng Diyos. Ganun ko kamahal ang Diyos. Ganun ko kamahal si Jesus. Simula nung ako ay binago ng Diyos, simula nung binukpok ko lahat ang mga rebulto dito sa bahay namin na isang sako. Sabi nga nila, bago pa man yung nangyari, sabi nga nila, kung babasagin mo daw mga rebulto, ay mabuang daw ako. Ang dami mga vlogs, no? Marami nagba-vlogs tungkol sa mga rebulto. Pag ang rebulto pinukpok mo sa ulo, sasakit ulo mo. Pag ang rebulto inampas mo, hahampasin ka man. Hallelujah! Hoy! Taong nagsalita sa akin yan, magbagong buhay ka. Diba? Ngayon, pinukpok ko naman yung mga chok ng mga rebulto na yon, may itim, may brown, may anong klase mga rebulto. Halos lahat sa akin ang rebulto, pinagpupukpok ko ng martilyo, nilagay ko sa sako, nilagay ko. Totoo po, na nabuang talaga ako. No? Nabaliw ako. Alam mo kung kanino? Nabuang ako kay Kristo. Nabaliw ako kay Jesus. Kaya tingnan mo ang social media ko, puro salita ng Diyos. Ganun ko po kinababaliwan ang salita ng Diyos, kapatid. May punto ka doon. Pero ang sinasabi mo, nabuang ako dahil sa gaba. No! Nabaliw ako, aminin ko, nabaliw ako dahil kay Kristo. Nabaliw ako sa kakapos ng salita ng Diyos para lang iparating sa inyo kung gaano kakapangyarihan ang salita ng Diyos, kapatid. Ginoo ko, Lord. Ikaw, puro mukha mo ang nasa social media. Sinasabihan kita na huwag ka na sige post ng mukha mo. Tuloy ka pa rin sa mukha mo na yan. No? Na puro naman filtered cam yan. Hindi mo po talaga sinusunod ang salita ng Diyos. Ipinaparating na sa iyo, kapatid, ngunit ayaw nyo pong tanggapin. Bahala ka sa buhay nyo, go to hell. Di po ba? Tingnan nyo po ito. Ang sabi dito. Oh. Nasa social media na yan. Starting from December 1, 2022, your Facebook profile won't show your religious views. Ano na lang ilalagay dyan, ano na lang ipopost, puro mukha nyo na lang, puro TikTok na lang, sayaw-sayaw ng ganyan, na para kayong mga ahas. Yun na lang ang ilalagay. Hindi yan i-remove ni Mita, ang inyong mga kalaswaan dyan. Yun na lang ba? Kaya kapatid, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Nasusulat po yan sa Roma. Roma 12, 1 and 2. Diba, kapatid? Hallelujah, Jesus, no? Sahin ko nga itong Roma 12, 1 and 2 na to. Yung mga tao na to na walang kaamor-amor salita ng Diyos. Maluoy ka sa kaluluwa mong lalangoy sa impyerno, kapatid. Roma 12, 1 and 2. Oh. Roma chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Hallelujah, Lord. Naialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. O, narinig ninyo? Kayo na mga taong mga wala talagang kaamor-amor magsisi sa kasalanan, go to hell. Hindi para sa inyo ang tinig ng ibanghilistang ito na nire-reject po ninyo. Salamat sa pagre-reject, pero ang nire-reject po ninyo ang Panginoong Hesukristo. Diyan kayo nagkakamali.
Bibigyan kayo ng tracts, inaayawan ninyo. Ang tracts na binibigay ko sa inyo, yan po ang nilalaman po yan, ay salita ng Diyos. Nire-reject nyo po si Jesus. Sa bagay, biblical naman po yan, no? Biblical naman po yan, yung pagre-reject nyo sa Diyos. Diba? Dahil, may tupa, may kambing. Di po ba? Ang mga tupa, yun po yung mga taong binago ng Diyos at nagpabago sa Diyos. Yun po ang kabilang sa kawan ng tupa ng Panginoon. Ang mga kambing, yan po ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Ang mga taong nagyuko sa ribulto. Ang mga taong may mga bisyo, alak, sugal, pambababae, kung ano-ano mga kahalayan, yan po ang kabilang sa kambing, no? Sa kawan ng kambing, no? Alin ang gusto ninyo? Ang kawan ng tupa o ang kawan ng kambing? Kung nais ninyo sa kawan ng tupa, magbagong buhay kayo, magbasa kayo ng Biblia para ipaunawa sa inyo ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos para ipamuhay ang mga ito. Hallelujah, Jesus! Kung ayaw ninyo magbagong buhay, go ahead. Malawak ang dagat ng impyerno, kapatid. You are belong there. You are not belong to Jesus. No? Huwag ninyong angkinin na kayo ay anak ng Diyos, na nandiyan kayo sa nakaharap sa emperador, nakaharap sa Alfonso, nakaharap sa Marlboro, kung ano mga sigarilyo. Huwag nyong angkinin na kayo ay anak ng Diyos at huwag nyong angkinin na kayo ay anak ng Diyos na nasa ribulto kayo na kayo ko. Di po ba? Kasinungalingan yan, kalapastangan yan sa Diyos ang ginagawa ninyo. Angkinin mo na ikaw ay anak ng Diyos kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia at ipinamuhay mo ang salita ng Diyos at ikaw ay nagpabago, handa kang magpabago sa Diyos, yun angkinin mo na ikaw ay anak talaga ng Diyos. Di ba? Hanggat may ribulto ka sa bahay mo, hanggat may mga Chinese ka dyan na mga figurine, may mga pangpaswerte, you are belong to devil, no? You are not belong to Christ. Kaya, wala pong kapatawaran na mga ginagawa ninyo sa sanlibutan ito kung hindi kayo magbago. Magbago kayo para mapatawad kayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Gawa 3 verse 19, magsisi kayo, magsisi, magbalik loob sa Diyos. Ginoo ko ang ugat ko sa kakasigaw ko, ginoo ko parang maputol na ito, Lord. Hallelujah, makinig ang may pandinig. Ang sabi ng Diyos sa Mark 7 verse 16, open your Bible, makinig ang may pandinig. Revelation 22 verse 13, Jesus said, makinig kayo. Mahalaga ang makinig, kapatid. Hallelujah. Yan, di ba? Gawa, Acts 3 verse 19, mapapatawad kayo ng Diyos kung kayo po ay nagpakumbaba, no? At nagsisi sa mga kasalanan. Hanggat hindi kayo nagsisi, hanggat nandiyan kayo sa ribulto, walang kapatawaran. Pag ikaw namatay, kapatid, walang kapatawaran. Dahil sinusumpa ng Diyos ang mga taong nagyuko-yuko sa mga ribulto. Matakot ka, kapatid, matakot ka. Ang kaluluwa mo lalangoy sa impyerno. Sasabihin mo, don't judge me. Oh, hindi ka Diyos. Oo, tama ka, hindi ako Diyos. Pero ang tinig kong ito ay galing sa Diyos. Ginamit ng Diyos ang bibig ko para iparating sa iyo, kapatid, na ang ribulto na sinasamba mo, ayan po ay Diyos-Diyosan, kapatid. Wala po dyan ang Espiritu ng Diyos. Ang nananahan sa ribulto mo ay Espiritu ni Satanas. Kaya, kapatid, tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan. Kung ikaw ay nasa Alfonso, espiritu ng demonyo ang nasa iyo. Ang bunganga mo mapagmura, espiritu ng demonyo ang nasa iyo. Pulo-pulutong na demonyo ang nasa bunganga mo, kapatid. Kaya magbagong buhay, pakiusap. Kung nais po natin mapabilang sa kawan ng tupa, magbagong buhay. Open hands po si Jesus. Open hands si Jesus. Tanggapin po niya tayo. Kung tayo po ay nagbalik loob sa Diyos. Hindi po sarado ang kamay ng Panginoon. Hindi po sarado. Open po yan. Open po yan. 24 oras. 24 oras
bukas, open po ang kamay ng Lord. Magbalik loob po tayo sa Diyos. Hindi po tayo anak ng Diyos lahat. Lahat po tayo ay nilikha ng Lord. Nilikha lang po tayo. Matatawag po tayo anak ng Diyos kung ipinamuhay natin ang salita ng Diyos. Kung tayo ay nagbabasa, kung tayo po ay wala sa kautusan ng mga ritual ng mga pagano, mapapatawad po tayo kapatid. Kung tayo po ay wala ng pong bisyo, kapatid, parang awa nyo na. Magbagong buhay po tayo. Hindi na po pananagutan ng mga totoong Kristiyano ang kaluluwa ninyo. Dahil nasabi na, nakasulat na sa Ezekiel chapter 3 verse 18 hanggang 20, kapatid. Hallelujah. Kaya kapatid, parang awa nyo na. Kung last day ko na po ito, kung patutulugin ako ng Diyos mamaya, at least narinig po ninyo ang tinig ng Diyos na nanggagaling sa bibig ko, dahil hindi ko po ito magagawa na ganang akin lamang, dahil ito ay ipinaparating po ng Lord sa inyo na kayo po ay magbagong buhay, magsisi sa kasalanan, tanggapin po si Jesus. Buksan po ninyo ang puso ninyo, ang isip ninyo, dahil nasa huling panahon na po tayo, kapatid. Lahat po ng tao, lalagyan po ni Satan ng tanda sa noo at sa kamay. Ngayon po, ang katawan po ninyo ay tumatakbo po ang graphene oxide sa katawan po ninyo, kapatid. Kaya yung mga ilaw po dyan sa poste na mga violet, matatrack at matitrace na po kayo dahil lumalatay na po ang Luciferous light sa katawan po ninyo, na alam talaga ni Satan na yan ay akin. Yan ay akin. Diba sabihin ni Satanas, no? Pagdating ng panahon, tataka na po ng butil na bakal, yung barang kasing laki lang ng butil ng bigas. Itatarak po yan sa kanang kamay po ng mga tao na gusto pang mabuhay dito sa mundo. Tatanggapin nila yan para mabuhay. Pero ang totoong Kristiyano, handang mamatay, handang mapugutan ng ulo, maninindigan na ang Panginoong Hesus, yun ang kanyang tagapagligtas. Kapatid, salitang paninindigan, mahirap yun. Kahit na Kristiyano ka, maaari ka pang bumaliktad sa panahong iyon. Di po ba? Kaya kailangan po natin ang Diyos. Kailangan po talaga natin na mayroon po tayong connection, no? Kailangan po talaga natin na tayo po ay may relasyon sa Diyos. May relasyon tayo kay Jesus, kapatid. Yun po ang kailangan natin. Di ba, kapatid? Para tayo ay maligtas. Alam niyo po, si Satan, ibibigay niya po lahat ng karangyaan, lahat, kung ano nakikita ng mata mo, flesh of the eyes, talagang, kung ano nakikita mo, ay ang ganda, ay gusto ko ito, ay nais ko nito, ay sana meron akong ganito, ay sana, ibibigay po yan ni Satanas dahil sa panlilin lang niya sa mata mo. Ayun, deceive ka na po, kapatid. Kaya, ang sabi nga ng Diyos, siyang dakilang manggagamot, ngunit hindi mo po ito nilagay sa isip mo. Talagang binaliwala mo po ang Diyos, kaya tinanggap mo po ang bakuna na alam naman ay, yan po ay depopulation, tinanggap mo dahil sabi mo nga, para hindi ako magkakasakit, magpatlagay ako niyan para meron akong immunity system, ano ba, mga tawag na mga ganyan, no? Yan, tinanggap mo kasi sabi nga sa Biblia, sabi nga, pag nakagat ka ng ahas ay hindi ka maano. Hallelujah. Sige nga po, patunayan mo nga, nandyan yung cobra at magpakagat ka. Tingnan ko nga kung hindi ka maano. Isip-isip, kapatid. Grabe kayo. Grabe talaga kayo maglapas tangan sa templo ng Diyos. Sobra kayo. Mga pastors pa naman kayo, bakit nyo dinala ang mga membro ninyo kay Satanas? Bakit lahat may mga turok? Saan ba yung pananampalataya ninyo? Unang Korinto chapter 3 verse 16, ang katawan natin, kapatid, ay templo ng Diyos. Hallelujah. Templo ng Diyos, hindi po dapat natin ito lasunin dahil ang bakuna ay lason po yan, may graphene oxide po yan at saka nanobots, kapatid.
na maari po ninyong ikakabagsak ngayon din. Kahit nakaupo ka lang. Di po ba? Kung umatake na yun sa utak mo ang graphene, no, kahit at doon po namuo, kahit nakaupo ka lang, nanood ng TV, nagsa-Facebook ka, bigla ka lang nahilong, mabulagta, patay. Di ba? Hindi kayo nagtitiwala sa Diyos na siya ang dakilang manggagamot, siya ang good provider, ibibigay niya po ang lahat. Para lang, di ba? You are belong to Christ ka mga kapatid. Grabe kayo sa Diyos. Tapos pag nakakasakit kayo, tatawagin nyo rin ang Diyos kung di kayo mga hangag. Di kayo mga luka-luka. Di ba? Oh Lord. Huwag po kayong ganyan. Malulubat na pala ako. Ginoo ko Lord. Kaya mga kapatid, bago ba ako malubat, huling salita, huli na ba to o hindi? Bago ko po i-end yung live ko kapatid, ganito na lang. Magbasa po kayo ng Biblia. Read the Bible. Share the Word of God. Ginoo ko Lord. Share the Word of God. Kasi hanggang December 1 na lang ang magpo-post ng mga religious views. Wala na po kayo mababasa. Talagang malilinis po talaga ang Facebook ng mga Kristiyano. Yung totoong Kristiyano, malilinis po talaga ang Facebook nito dahil buburahin po nila ang mga salita ng Diyos kasi nga one word religion na po tayo. Meron ng bagong 10 utos ni Satanas, no? Kailangan po talaga makikiayon ka sa mundong ito. Ayun ang isinasaad doon sa may 10 utos nila na bago. Kailangan ang kautusan ng mundo, yun ang masusunod. Dahil ang mundong ito, ipinamahala na po ng Panginoon sa kay Satanas. Kaya lahat ng mga tao nalinlang, halos lahat ng mga tao may mga jab, no? Lahat ng mga tao may mga turok dahil nga nakiayon sila sa mundong ito na ang sabi nga sa Roma na wag po makiayon sa mundong ito, nakiayon ng mga buang. Yung mga buang na mga tao na walang pananampalataya sa Diyos, yung mga nagre-reject sa akin, yan, number 1 sila. Sila po ang may mga bakuna, sila yung po may mga booster, ayan. Tingnan mo ngayon, sinasabi nila, may nararamdaman na sila, ayan, di ba, karma is real. Dahil sinasabi ko sa inyo, magbasa kayo ng Biblia, ayaw nyo magbasa ng Biblia. Dahil nga, mali ako. Dahil ang sabi ninyo, ang Biblia ay sinulat na ng tao. Hallelujah. Alam niyo po, sinulat ng tao yan para ang tao ay maligtas. Isinulat mo ng mga apostles yan dahil po sa gabay ng Espiritu Santo. Diba? Kayo nga po ay nagbabasa nga kayo ng dyaryo na hindi naman galing sa diba? Pinaniniwalaan ninyo. Ba't ang Biblia hindi niyo paniniwalaan? Ganun na lamang talaga ang pagre-reject nyo sa Panginoon mga kapatid. Kaya hanggat hindi kayo magsisi, hindi nyo po matamo ang kaligtasan ng kaluluwaan nyo. Gagawin kayo ni Satanas na robot. Gagawin kayo talaga dahil tataniman kayo ng gabutil na bakal sa kanang kamay ninyo kapatid. Harap hanggat na kayo ay magiging robot, no? Ayan. Mukha lang kayong tao pero ang katawan ninyo robot. Hindi na po yan. Ang wisdom na yan, pag kayo ay may butil na bakal sa kamay ninyo, hindi na po yan wisdom ni Jesus, kundi wisdom na po yan ng teknolohiya. Dahil kayo po ay nakakunik na po kayo sa beast computer na doon sa Belgium. Pag tinanggap ninyo ang gabutil na bakal na yan na sa kanang kamay, yan ay ang tatak ng demonyo. Ayan, sa ngayon pa nga lang, nadidemonyo na yung bibig ninyo na puro mura ang bibig ninyo. Dagdagan nyo pa ng microchip, dagdagan nyo pa ng bakuna. Wala na talaga kayo pananampalataya sa Diyos. Diba? Wala kayo pananampalataya sa Diyos. Sasabihin nyo, anak kayo ng Diyos. Kayo mga Kristiyano, kayo mga huwad kayo. Mga huwad kayo, mga mukha kayo, mga kwarta. Kayo mga pastors kayo, na mga mukha kayong kwarta. Mayroon kayong mga gigas sa inyo mga live na yan, sa mga bawat segment ninyo, may mga gigas kayo. Hoy, maya kayo sa Diyos. Mga mukha kayong kwarta, Kristiyano kayo, may mga Christmas tree kayo. Mahiya kayo sa Diyos. Hindi kayo totoong Kristiyano, mga huwad kayo. Ngayon magdi-December na naman. Puro kayo Christmas tree. Hindi niyo ba alam ang Christmas tree galing sa mga pagano? Yan po ay galing sa tradisyon. Mahiya kayo. Di na kayo nahiya sa Diyos. Puro kayo Christmas tree. Sineselebrate niyo mo yung mga paganong tradisyon na si Tamos,
Kaaraw yan ni Tamos na anak ng Diyos-Diyosa na si Semiramis. Mag-research nga kayo. Kayo mga Kristiyano kayo. Sinasabi nyo kayo ay born again. Wag nyo angkinin na kayo ay binago ng Diyos. Dahil ang born again ay hindi religion. Yan ay binago ng Diyos. Yang hiya naman kayo, maya kayo sarili nyo, na Kristiyano kayo, may mga Christmas tree kayo. Pag nagla-live kayo sa segment ninyo, may mga Gcash kayo. Hindi na po tinataas si Jesus sa inyo. Kundi tinataas na yung kwarta. Tinataas na po yung si Satanas. Kaya tingnan nyo, mga Kristiyano kayo, may mga bakuna kayo. Na sinasabi ng Diyos, na templo ng Diyos ang katawan ninyo, bakit nyo nilagyan ng lason? Wala kayong tiwala sa Diyos, Kristiyano ba kayo? Grabe kayo, magsisi kayo. Huwag nyo nang dalay ang mga member ninyo sa hukay na malalim. Mahiya kayo sa Diyos. Grabe kayo. Pag makapagsalita kayo, na Kristiyano kayo, may bakuna kayo, may booster kayo, may Christmas tree kayo, may Halloween kayo, may Valentine's kayo, lahat na lang. Nasa inyo na, Kristiyano ba yan? Muya kayo, uy. Di nga, di ba? Sa 1,000 na Kristiyano, isa lang na Kristiyano ang totoo dyan. Di ba? Isa lang ang totoong Kristiyano. Hindi ako nagja-judge sa inyo. Biblia ang nagsasabi na ang katawan natin ay templo ng Diyos. Di ba? Ba't nyo nilagyan ng lason? Tapos pag nagkasakit kayo, Diyos kayo, Panginoon. Ay, naku kapatid. Kung totoong Kristiyano ka, dapat isinasabuhay mo ang salita ng Diyos. Huwag mo i-reject ang salita ng Diyos na parang patay malisya ka na lamang. Ay, handa naman ako patawarin ng Diyos. Mapagpatawad naman ang Diyos. Oo, nandun na po tayo. Mabait ang Diyos pero hindi mo alam sino ang makakatagal. No? Basahin po ninyo ang Joel. No? Sa araw ni Yahweh, kakakilabot ang madadatnan ng Kristiyanong sala sa init, sala sa lamig. Diba? Isusuka po ng Diyos ang mga taong lukewarm, hindi maintindihan kung mainit o malamig ang pakikitungo sa Diyos. Magalit na kayo kung magalit sa akin, pero hindi kayo nagagalit sa akin, kundi nagagalit kayo sa Diyos. Emoji pa! Sige, paulan pa kayo ng emoji. Kasi kung last minute mo na ngayon, ewan ko lang kung saan mapupunta ang iyong kaluluwa. Ang aking sinasabi ngayon ay hindi ganang akin lamang. Totoo naman ang sinasabi ko. Totoo ang pinaparating sa inyo. Maraming Kristiyano, no? Maraming Kristiyano na mukhang kwarta. Araw-araw segment, araw-araw umuulan ng Gcash. Diba? Ano ba naman ang sabi ng unang Korinto? Templo ng Diyos, lalagyan mo ng lason. Templo ng Diyos, lalagyan mo ng red horse. Lalagyan mo ng sigarilyo, unti-unti mo nilalason. Ang bibig mo, dinadamo sa chismis. Hindi mo man lang pinapalabas ang salita ng Diyos yan. Hindi ka man lang humahayo na ganito, Hindi mo lang ma-share ang salita ng Diyos. Chismis ka ng chismis. Yun pala, mangungutang ka lang pala. Tapos pag napautang ka, hindi mo babayaran sa eksaktong araw. Totoo ka bang Kristiyano? Oh, di po ba? Hindi ko naman nila lahat ng mga ngaral, mga pastor, mga ano, pero marami talagang mga ganyan, mga huwad na mga Kristiyano sa mundong ito para makalikom lang ng pera. Samantala ang Diyos, open ang kamay para magbigay ng pera, magbigay ng biyaya, open ang kamay ng Panginoong Hesus. Pero ang mga Kristiyano na binago kuno, talagang mahigpit ang kapit sa pera. Kaya ang sabi nga ng Diyos, pag ikaw ay minahal mo ang kayamanan, tiyak talaga parusang kamatayan doon sa lawa ng apoy ang iyong punta, no? Yung mga Kristiyano, yung mga tao na nagpabakuna na hindi naman nila alam, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Magbalik loob sa Diyos. Yan.
Magbalik loob kayo sa Diyos. Kung talagang inaamin nyo na, ay na ano lang, napilitan ako kasi walang trabaho, gano'n. Talagang iiyak mo yan sa Diyos. Iluhod mo ang tuhod mo sa Diyos. Maglingkod ka sa Diyos. Ipakita mo na ikaw ay sincere sa iyong pananampalataya para mapatawad ka ng Diyos. Di bang sabi nga, lahat ng mga kasalanan na hindi hinihingi ng tawad ay hindi po yan mapapatawad. Pero kahit nga maraming kang kasalanan at niluluhod mo araw-araw ang tuhod mo sa Diyos, tiyak naman po lilinisin ka ng Diyos na kasabi po yan sa banal na kasulatan. Kahit gaano pa kapula ang kasalanan mo, kaya kang papuputiin ng Panginoon kung ikaw ay bukal sa puso mo, nagpakumbaba ka, na nagsisisi ka na hindi mo na po uulitin. Ngayon, may vaccine ka ngayon, inulit mo pa sa booster. Pagdating ng booster, inulit mo na naman sa microchip. Hallelujah! Kapatid, no salvation na po yan. Dahil kalapastangan na po talaga ang ginagawa mo sa templo ng Diyos. Hindi mo naman yan pagmamayari. Hindi natin pagmamayari ang katawan natin, kapatid. Pagmamayari po ito ng Diyos. Kahit anong oras, kahit anong pwede tayong mawala sa mundong ibabaw na ito. Paano kung hindi ka po lumuhod? Kung hindi mo yan Karabaw nga eh. Pagkagising sa umaga, lumuluhod nga bago tumayo eh. Ikaw pa kaya na tao? Pagkagising mo, cellphone. Grabe kayo. Karabaw yun ha. Hayop yun ha. Pag tumayo, nakaluhod. Ikaw pa kaya? Oh, grabe naman to. Pus makapanlait ka sa akin, ganun na lamang, na hindi mo iniisip na ang Diyos ang nilalait mo. Hello? Huwag ganun, kapatid. May oras pa po. Today is our salvation. Baka hindi na tayo magising bukas. Yan ang alalahanin mo. Ang gabi, marami pong mangyayari yan habang tayo ay natutulog. Yung iba po sa atin, hindi na nanalangin bago matulog. Ayan, binangungot, patay. Oh, kaya kapatid, matakot po tayo. Baka yung ating espiritu, ang ating kaluluwa ay mapunta sa impyerno. May bakuna ka pa naman. Tapos ayaw mo lumuhod. Bago ka matulog, lumuhod ka. Huwag ka lumuhod sa rebulto. Ang sabi nga ng Diyos, kapatid, pag tayo po ay nananalangin, kung nais natin kausapin ng Diyos, pumasok tayo sa kwarto natin at isara ang pinto at doon ka manginig at doon ka umiyak sa Panginoon. Hawak mo ang Biblia. Walang ribulto. Walang ribulto. Huwag ka lumuhod sa ribulto. Kalapastangan po yan sa Diyos. Yakapin mo ang Biblia sa higaan mo, kapatid, sa kwarto na ikaw lang isa, na ikaw ay nagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Lumuhod ka, kapatid. Lumuhod ka, nandyan po ang Holy Spirit sa kwarto mo. Pag ang kwarto mo walang ribulto at Biblia lang ang kasama mo, electric pan at ilaw, at taimtim kang nananalangin na lumuluhod sa Diyos. Gabi-gabi lumuluhod ka sa Diyos bago ka matulog. Kahit may bakuna ka, kapatid, mapapatawad ka ng Diyos. Dahil alam ni Lord yung puso mo na sinusurinder mo na po talaga sa Kanya. At aaminin mo at namangako ka na hindi mo na lalagyan ng lason ang katawan mo. Lord, sinusurinder ko na po ang katawang ito, na hindi ko na po ito lalagyan ng lason, hindi ko na po ito sisirain sa sigarilyo, sa alak, sa sugal, o sa anumang kahalayan, Lord. Gabi-gabi mo po yan iluhod. Kapatid, patawad, Lord. Nagpabakuna ako, Lord. Patawad, Lord. Patawad. Ihingi mo ng tawad yung gabi-gabi hanggang sa malagutan ka ng hininga at ipamauhay mo ang salita ng Diyos at unti-unti mo na pong baguhin ang iyong ginagawa. I-share mo na po ang salita ng Diyos. Dahil December 1, kapatid, December 1. Malinaw po.
Kalat na po sa Twitter, sa TikTok, sa social media, kahit saan. Kalat na po na ang religious views ay tatanggalin na po ni Facebook. Kaya marami po mga artista ngayon na umiiyak dahil wala na po sila mga Facebook page. Yung kanilang mga kabuhayan ay winala na po ni Facebook. Inirase na po nila. Wala pa nga December 1 na wala na. O imagine mo, ilang account na po ako, laging restricted ng 90 days, 30 days. Di po ba? Dahil ayaw po ni Satan na ipalaganap ang katotohanan. Ayaw nila ipalaganap ang katotohanan tungkol sa bakuna. Ngayon, ang mga religious na naman ng mga salita ng Diyos, ayaw nila ipalaganap dahil may new 10 commandments na one world religion na po tayo. Iisa na lang po talaga ang paniniwalaan. Hallelujah, Lord. Di po ba? Kaya may new 10 commandments na dahil para walang makatutok na po ang tao sa mundo. Hindi na po tututok ang isip ng tao sa Diyos. 'Di ba? Sinapawan na ang 10 commandments ng Panginoon. 10 commandments na po ni Satanas ngayon ang umiiral sa mundo. Kaya tingnan nyo, di ba? Religious views removing on December 1, starting December 1, 2022, kapatid. Ginoo ko, Lord. Kung wala po kayong Diyos sa sarili nyo at bigla kayo nabulagta dyan, kawawa. Kawawa talaga tayo, kapatid. Kawawa po talaga. Kaya tanggapin po ninyo si Jesus. Tanggapin niyo po si Jesus. Please, accept Jesus now. Now, today is our salvation. Hindi na natin alam kung gigising pa ba tayo bukas. Ay, Ginoo ko, Lord. Please, repent. Magsisi po kayo, Panginoon. Diyos ko, Lord. Patawarin niyo po yung mga tao ito na sumasama sa Diyos-Diyusan. Ginoo ko, Lord. Patawarin niyo po sila. Ayan po mga kapatid. Read the Bible. Share the Word of God. Ipamuhay ang salita ng Diyos, magpakumbaba, at magsisi. To God all be the glory. Thank you so much. Dahil hindi natin alam ang gabing dadaan. To God all be the glory. Mahal po tayo ng Diyos. Sobrang mahal po tayo ni Jesus. Please accept Jesus. Parang awa niyo na kapatid. Tanggapin niyo po si Jesus. Amen.